Ama, nais ko sa iyo ang walang hanggang kaligayahan at mahabang buhay. Ama. Mabuti, mabuti. Ama, ang handaan sa kaarawan mo na inihanda ko. Nasiyahan ka ba? Ikaw, walang utang na loob na anak. Ina, sa masayang araw na ito, saan mo dinadala ang aking kapatid na lalaki at babae? Sun Kinyan, walang utang na loob ka. Pinalaki ka ng pamilya ko ng mahigit 10 taon. Ganito ba ang isinusukli mo sa amin? Pinapagalitan mo ako ng ganito. Talagang nalulungkot ako. Paano kung ako ang iyong anak, ipadala kayong lahat sa ilalim? Oy, buhay. Nanay, kuya, Jiang Wangshu, talon o hindi? Walang talon, walang bayad. Utang mo kay Boss San, dagdagan ng 100,000 na interes. walang tali. May mamamatay. Magkano ang buhay mo? Sabi ni Boss San, dapat totoo. Zoom in pa. Gusto kong makita ng malinaw ang mukha niya. Chinian, sigurado ka bang walang magiging problema? Mali? Desperado siyang magtrabaho para sa akin. Kung hindi siya mangahas tumalon, ikakalat ko ang abo ng kanyang pamilya. Tatay, nanay, kuya. Pasensya na, sa lahat ng mga taon na ito, hindi lamang ako nabigo sa paghihiganti, kundi naloko ako at nabaon sa utang na milyon. 3, 2, 1. Wala akong silbi. Pupunta si Wangshu sa inyo. Wangsu, Kuya, buhay ka. buhay. Huwag kang mag-alala. Bumalik na si kuya. Wala nang mananakit sa iyo muli. Jiang Han, buhay talaga siya. Dahil buhay ka, dapat kang magtago na parang daga at manatiling nakatago. Pumunta ka rito at gumawa ng gulo. Gusto mo talagang mamatay. Security! May gumagawa ng gulo. Bugbugin siya hanggang mamatay. Ako ang mananagot. Kuya, tara na. Wangshu, huwag kang matakot. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sabi ni Boss San, pilayin siya. Sagot ni Boss San, kunin siya. Kung gusto ninyong mamatay, sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Ang yabang ng gagong ito. Bugbugin siya hanggang mamatay. Iniligtas ka ng tatay ko mula sa tambakan ng basura. Pinalaki ka ng mahigit 10 taon. Hindi ka man lang nagpasalamat. Nakipagsabwatan ka pa sa mga tagalabas para likulin ang pamilyang Jiang. Sun Qinyan, tapos na ang magagandang araw mo. Ikaw, anong gusto mo? Ano sa tingin mo? Dugo sa dugo. Sun Qinyan, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mamatay ng masyadong mabilis. Ang ginawa mo sa pamilya ko noon, isusuklian ko sa iyo. Nang paunti-unti. Halika, ihahatid kita sa bahay. Teka, Wolf, bro, ang galing ng mga galaw mo. Gusto mo bang maging bida? bida, tama. Kung aalis ako ngayon, mahirap nang mapalapit sa kanya mamaya. Pero kung mananatili ako sa set, magkakaroon ako ng pagkakataong makasama siya araw-araw. Hindi bida, stunt double na lang. Sige, stunt double na. Kung maganda ang samahan natin, sa susunod, ikaw na ang bida. Director Wang, ito ang set ko. Kung sino ang kukunin ko, ako dapat ang magdesisyon. Mr. Sun, tingnan mo ang playback. Kung ilalagay natin ito sa final cut, box office tataas ng hindi bababa sa 200 million. Bukod doon, halata namang may sama kayo ng loob. Ganito na lang, ang paggawa ng pelikula may mga kakaibang aksidente. Normal lang naman, di ba? Jiang Han, akala mo ba natatakot ako sa iyo? Dahil hindi kita natapos 10 taon na ang nakaraan, 10 taon ang lumipas,
Ako na mismo ang magpapadala sa iyo sa piling ng iyong mga magulang. Sige, dahil si Director Wang ang humiling, bibigyan kita ng mukha. Hayaan mo siyang maging stunt double. Iyan ang gusto ko, Mr. Sun. Kuya, hindi maganda ang balak niya. Umalis na tayo. Hindi, Wang Shu. Ang nangyari noon hindi ito isang bagay na kayang planuhin ni Sun Qinyan, isang adopted na anak ng mag-isa. May tao sa likod niya. Mananatili ako para mahanap ang tunay na salarin. Zixuan, sa susunod na eksena, gamitin mo ang kutsilyong ito para lumaban sa kanya. Tunay na matalas na talim, kawili-wili. Uy, mali ang kutsilyo. Huwag kang mag-alala. Sino ang nasa panganib mamaya? Hindi pa sigurado. Ihanda mo na ang kamera. Gusto kong makita siyang mamatay ng malinaw. Pansin, lahat, eksena ng laban. Take 1, aksyon. Stunt double. Lumuhod ka sa kin. Bro, Ano? Kamay ko! Anong sinabi mo? Sino ang dapat lumuhod? Baliw ka ba? Ikaw? Isang stuntman? Tapang mong saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Maputla ang mukha mo. Ayoko niyan. Sinaktan niya ako. Talagang sinaktan niya ako. Mr. Sun! Tulong! Basura. Cut. Perfect. Replay. Bilis. Replay. Itong shot. Yan ang tunay na takot. Tatlong taong artista. Wala pang ganyang itsura. Direk Wang! Talagang sinaktan niya ako. Hindi acting. Kaya maganda. Yan ang gusto ng manonood. Bro, ang galing mo. Textbook na eksena ng laban. Direk, pasensya na. Masyado akong pumapasok sa karakter. Immersive acting. Sana maintindihan mo. Buwisit, 10 taon na ang nakalipas. Sinira ako ang kanyang dantian. Panganay na anak ng pamilyang Jiang. Prodigy sa martial arts. Umunta ka sa impyerno. Paano siya nakatayo pa? Paano siya ganito kalakas? Paano? Dapat patay na siya. Sun Qinyan, antas na ito. Natatakot ka na. Huwag kang magmadali. Simula pa lang ng iyong paghihirap. G. Sun, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag na yon, ipapost ko sa agent ko sa Weibo. Bibilhin ko ang trending topic. Zixuan, kumalma ka. Stunt double lang siya. Ako na ang bahala para sa'yo. See, 3 taon na ako sa industriya. Kailan ba ako ginanyan? Ano ang gusto mong gawin? Palitan ng script, lagyan ng fight scene, 30 tao, hahampasin siya. Tunay na steel pipes. Gusto ko siyang makita na nakaluhod, nagmamakaawa. Zixuan, ang ideya mo? Gusto ko. Palitan lahat ng props ng tunay na steel pipes. Sabihin nating para sa realism. Kung masaktan siya, dahil hindi siya sapat, walang kinalaman sa amin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. bro, gagamit sila ng tunay na steel pipes. 30 tao, ikaw lang ang kalaban. Sige na, kailangan mong umalis. Masarap ang box lunch ngayon. May braised pork. Bro, nakikinig ka ba sa akin? Papatayin ka nila. Wang Shu. Tinatanong kita, sa crew na ito, ilang beses ka na nilang pinilit tumalon? Pinalo nila ako ng steel pipes at tinatawag nilang acting. Noon, wala akong dahilan para saktan sila. Ngayon, sila na ang lumalapit sa akin. Pero 30 sila. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita kung ano ang tunay na acting. Bro, Idinagdag ang fight scene. Lahat ng crew, mag-report sa loob ng 10 minuto. Tunay na steel pipes ito. Hindi props. Sabi ng boss, saktan siya ng todo. Tick, fem, 0. Tara, paluin natin siya. Paluin siya hanggang mamatay. Ililibre ko kayo ng inumin pagkatapos. Jiang Han, kahit gaano ka katigas, 2 braso mo, kaya bang harangan ang 30 steel pipes? Aksyon. Makinig kayo. Bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Sino mang makapagpadugo, dadagdagan ko ng 10K. Direk Wang, pelikula ito. Gusto natin ng realismo. Huwag kang mag-alala. Kung may magkamali, ako ang sasalo ng sisi. Sorry bro. Sabay-sabay na. Huwag ninyo siyang pahingahin. Hindi ako makagalaw. Parang tinutusok ako ng mga karayom. Walang kwenta. Simulan na ang Plan B. Sabihin sa mga nasa likod na ipasok ang truck na iyon. Ipasok na! bro,
Nasa likod mo! Ingat sa kotse! Buisit, ang bilis niya. Delikado. Wisit, ang Diyos akong si Shen Qingruo. Direk San, heavy truck ang gagamitin mo sa eksena. Movie set ba ito o crime scene? Shingruo, nagkakamali ka. Ito kasi. Sino ka ba? Pinaglakas loob mo akong tawaging Singruo. Ako ang investor at bida ng una kong theatrical film. Kung may mapatay ka, papatayin kita. Buisit, ang babaeng yun ang backer. Hindi ko siya pwedeng galitin. Titisin ko. Sino siya? Bakit niya ako tinulungan? Siya kaya ang nasa likod ng massacre sa pamilya diyang 10 taon na ang nakalipas? Hindi. Bata pa siya. Hindi siya. Tinakot mo ako. Bro, akala ko talaga. Okay lang. Nandito ako. Ano man ang intensyon mo, iniligtas mo ang buhay ko ngayon, babalikan kita ng 100 beses. Siya si Sun Qinyan. Ang lalaking hinahabol ko sa loob ng 10 taon. Ang gwapo niya pala. Hello, ako ang bida at ang investor. Shen Qingruo. Nakita ko ang galaw mo kanina. Bukas, sasama ka sa akin sa ranch. Okay. Susubukan ko siya. Tingnan kung may binabalak. Jiang Han, unang eksena ngayon. Habulan ng kabayo. Nasa loob ang kabayo mo. Bro, may problema ang kabayong ito. Ayon sa script, ang karakter ay sumasakay ng mabangis na kabayo. Ito ang pinakamaganda sa kamera. Malinaw na. Black Fury. Yung pumatay ng tao, Sino itong bata? Nakilala niya talaga si Black Fury. Direk Lai. Salamat sa pagbigay sa akin ng napakagandang kabayo. Bata lang siya. Bakit siya nakakatakot? Tiningnan lang niya ako. Halos tumigil ang puso ko. Mabangis na at hindi mapapaamo ang Black Fury. Ngayon, nilagyan pa nila ito ng gamot. Jiang Han, sa pagkakataong ito, patay ka! Lintek, bakit si Jiang Wangshu? Wala iyon. Patay na ang kapatid niyang babae. Siguro higit pa kaysa kung si Jiang Han mismo ang namatay. Mas lalo siyang masasaktan. Bro, iligtas mo ako. Pinatay mo ako sa takot, bro. Siya yun. Umalis ka sa daan. Bastardo. Sabi ko tumigil. Ah, Yeah. Yumuko kayo kay President Son. Hindi, lumayo ka! Binti ko, QQ ko. Mr. Son. Itong sir ko, satisfied ka na? Sun Qinyan. Kung magkakagulo ka sa set ko ulit, ang kahihinatnan ay mas malala pa kaysa maging magkapatid na babae. Jiang Han, ipapadala kita sa impyerno. Tigil. Direk Lay, may iba pa. Yung galaw na katagong lakas ng 1,000-pound drop, panloob na lakas na pumapasok sa iyong mga binti, pagpindot sa kabayo gamit ang katawan. Nawala ang teknik na ito 30 taon na ang nakalipas. Marami kang alam, Direk Lay. Nagsanay ang aking guro sa buong buhay niya. Hindi niya ito na master. At ikaw, isang stuntman sa iyong 20s. Kaya mong gawin iyon? Baka talented lang ako. Sino ka ba talaga? Direk Lay. Gusto mo talagang malaman? Kung gusto mong malaman, huwag mo akong bigyan ng killer horse sa susunod. Panloob na nakatagong lakas. Lakas na dumadaan sa katawan. Sino itong tao? I-check ang background ng taong ito. Gusto ko lahat. Shan, yung ekspresyon ng mukha mo, may crush ka. Tumahimik. Tigil. Kahapon sa kuwadra, hindi ko nakita ng malinaw. Ngayon, para sa sparring match, ako na mismo ang gagawa.
Si Coach Lay po ang magtuturo sa akin ng personal. Karangalan. Huwag ka nang mag-arte. Ito. Kuya, seryoso siya. Wangsu. Umatras ka. Sparring ni bro. Umiwas ka lang, hindi ka lumalaban. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Hindi siya lumaban. Huwag ka nang magpanggap. Coach Lay, hindi pa po gumagaling ang injury ninyo sa kanang balikat. Kung susuntok pa kayo, mapuputol ang mga meridian ninyo. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanang balikat ko? Noong ika-4 ninyong suntok, kumibot ang meridian sa kanang balikat ninyo, mali ang pagsasanay ninyo, at barado ang enerhiya sa punto ng balikat ninyo. 3 taon na. 3 taon na ang nakalipas, nasugatan ako sa isang laban. Nagpatingin ako sa mga doktor sa buong bansa at walang nakaalam. Problema ito sa meridian, hindi iyan magagamot ng Western medicine. Mabuti. Kumbinsido na ako, Jiang Han, ang iyong martial arts. Wala pa akong nakitang katulad nito. Tumayo ka. Wala nang silbi, kahit igalang kita. Ano naman? Nasa ICU ang anak ko. Si Sun Kinyan ang nagbayad ng 600,000 sa ospital. Sa isang salita niya, papatayin ang ventilator ng anak ko. 20 anyos lang siya. Nasa prime ng buhay niya. Kaya gamit ka lang niya. Alam ko, muntik na kitang mapatay ng paulit-ulit. Basura ako. Anyway, kung gusto mong maghiganti, pwedeng mo akong bugbugin. Pero para sa anak ko, kung utusan niya, sa susunod, sasaktan pa rin kita. Ano po ang sakit ng anak ninyo? Congenital heart valve deformity. Ang mga doktor na kayang gawin ang surgery na ito sa bansa ay hindi hihigit sa 3. Ang waiting list ay hanggang sa susunod na taon. Sabi ni Sun Kinyan, may kakilala siya para makasingit sa pila. Kaya nakulong ka niya. 20 taon na akong nagsasanay ng martial arts. At sa huli, hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong anak. Lay Hanshan, ang sakit ng anak ninyo, kaya ko itong gamutin. Ano ang sinabi mo? Depekto sa balbula mula pa sa kapanganakan. Aalisin ng acupuncture at panloob na enerhiya ang bara. Magiging stable sa loob ng 3 buwan. Wala nang pila. Hindi na kailangang magmakaawa kay Sun Kinyan. Huwag mo akong lokohin. Kung magsisinungaling ka sa akin, lalabanan kita hanggang mamatay. Gusto mo ng tulong ko? Ipakita mo sa akin ang iyong halaga. Ano? Kondisyon? Bawat galaw ni Sun Kinyan mula ngayon patungo sa akin. Kailangan kong malaman ng maaga. Ito ang Dragon Token. Jiang Han, sino ka ba talaga? Naka-on na lahat ng kamera. Live streaming sa lahat ng dako. 6 na platform, nakasync. Mabuti. Napakabuti. Jiang Han, ipinahamak mo ang buong angkan ko. Pipira-pirasuhin kita. Na. Sa eksenang ito, 2 karakter ang maglalaban hanggang mamatay para sa realismo. Action, action, single, action, action. Anong iiwasan? Mababali ang binti mo ngayon. Totoong lumalaban siya. Tigil. Kaya na ng kapatid mo. Ang plano ni Sun Kinyan, sinabi ko sa kanya ang lahat. Kaya niya na siguro yan. Gumanti ka, gago. Anong klaseng lalaki ka? Umiiwas ka lang? Wala pa sa script yung part na lumalaban ako. Kung sasaktan kita ngayon, iyak ka. Buwisit? Ang yabang? Papatumbahin kita. Direk, sinundot niya ang mata niya. Foul iyon. Yun lang? Gawin mo na. Yang Han, lumaban ka. Suntok. Tumawag ng pulis. Nasaktan niya ang isang tao. Tumawag ng ambulansya. Idedemanda ko siya ng pananakit. Direk. Nakuha ko ba ang emosyon? Sakto sa script. Mr. Son, ang script na personally mong binago, hindi mo na aalala. Ikaw.
Jiang Han. Tito Lu, ako ito, Kinyan. Bumalik si Jiang Han. Parang malapit na siyang maghiganti sa pamilyang Lu na pumatay sa buong pamilya niya 10 taon na ang nakalipas. Ano? Iano kung bumalik siya? Isang asong kalye lang. Papaasikasin ko iyan. Jiang Han, akala mo ba ako lang ang kalaban mo? Gusto kong makita. Ang makapangyarihang pamilyang Lu, kaya mo bang sila ay galitin? Oy, ICU, Ospital ng Bayan o anak ni Lei Hanshan. Ano? Kritikal na balita. Jiang Han, ikaw ang malas. Lahat ng malapit sa iyo susumpain, lahat sila. Pakiusap po, isang araw pa. Isang araw lang po. Isang araw, Lei Hanshan, binigyan kita ng pagkakataon, wala kang silbi, kaninong kasalanan. Mag-ingat ka. Dr. Jiang, ang anak ko na si Xiaoyu 20 taon pa lang siya. Nakikiusap po ako sa iyo. Bigyan mo pa po siya ng kaunting panahon. Lao Lei, hindi ako tumatangging tumulong. Ang direktor mismo ang tumawag. Pinutol ang pondo. Hindi ko na ma-renew. Pinayaran din ng direktor. Huwag magtanong. Sun Kinyan, isasama kita sa pagbagsak ko. Mamatay ka, sino ang mag-aalaga kay Xiaoyu? Ginong Jiang, pinapatay na niya ang anak ko. Alam ko. Kaya nandito ako. Dr. Jiang, tumigil po ang puso ni Xiaoyu. Ihanda ang defib. Anong ginagawa mo? ICU ito. Bawal ang pamilya dito. Baliw ka. Pinapatay mo siya. Seguridad. Seguridad. Hindi siya kayang iligtas ng mga makina mo. Umalis ka. Anong balak mo? Gusto ng hari ng impyerno na patayin siya bago maghating gabi. Ngunit akong si Jiang Han ay pananatilihin siya hanggang madaling araw. Walang kwentang makina na ito ay hindi kayang magpasiyan ng kanyang kapalaran. Gagawin ko. Imposible. Ang balbula ay... Tatay? Nandito si tatay. Nandito mismo si tatay. Hindi iyan siyentipiko. Talagang hindi siyentipiko ito. Congenital valve deformity. Mayroon kang 5 karayom. Guro, kailangan mo ba ng tagabuhat? Postdoc ako. Hindi. Tawagan ng direktor. Sabihin mo sa kanya, ang gasto sa follow-up treatment ng batang ito. Ako, Jiang Han, ang sasagot. Sino man ang mangahas na ilipat ang kama na ito. Gigibain ko ang ospital. Opo, ikaw ba ang nagligtas sa akin, kuya? Ingat. Huwag kang matakot. Matulog ka lang ng mahimbing at gagaling ka. Sir Jiang, mula ngayon, sa inyo na ang buhay ni Lei Hanshan. Ayaw ko ng buhay mo. Simula ngayon, mamuhay kang may dignidad. Sir Jiang, nabalitaan ko lang na nag-book si Sun Kinian ng Imperial Club ngayong gabi. Inarkila niya si Abia, ang guillotine ng ilalim, at pagkatapos kanyang tapusin, sasalakayin niya si Miss Shen sa harap mo. Ganon ba? Kailangan ko siyang puntahan. Shen Xingruo. Hindi magandang ugali ang mahuli. Tama na. Ang kontrata. Kontrata ni Jiang Wangshu. 4 milyong multa. Nakasulat ito sa itim at puti. Magkano? Kukunin ko. Sige, Miss Shen. Saka mag-invest ka ng 30 bilyon sa pelikula namin. Sun Qinyan, managinip ka. Managinip ka. Miss Shen, tingnan mo ang kwartong ito. Tingnan mo ang pinto. Kung hindi ka pumirma ngayong gabi, itong bodyguard mo, hindi makakalabas sa pintong yan. Miss Shen, pipirma ka ba o hindi? Ikaw? Sun Kinyan. Gabi na, nang aapi ka ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Pasensya. Limot ko. Na-uninstall ang QQ mo. Ngayon, hindi ka na lalaki. Salsang. Ito lang ang mga ulam na ipalilibre mo sa amin? Wala man lang lobster. Tumahimik ka nga. Ikaw, kung lalaban ka, lumaban ka na lang. Bakit mo sinira ang mesa? Hindi mo ba alam na mahalaga ang pagkain? Walang modo. Patay ka. Mag-ingat. Ikaw,
Sir Sun, hindi sapat ang bodyguard mo. Paano kung ako na lang ang sumubok? Sabay-sabay o isa-isa? Ngayon na, dalhin si Jiang Wangshu sa rooftop. Binti ko. Wasak na wasak ang binti ko. Hiwain siya. Kung sino man ang pumatay sa kanya, bibigyan ko ng 1 milyon. 1 milyon. Mr. Sun, mas mahalaga ang buhay ko kaysa diyan. Sampung segundo. Sa 10 segundo lang niya ginawa. Tinalo niya lahat. Maganda ang baril. Sayang at nanginginig ang kamay ng bumaril. Mr. Sun, kung mahina ka, uminom ka ng gamot. Huwag kang magpakatanga. Tumapak ka pa. Tingnan mo. Subukan mo. Jiang Han, anong level mo talaga? Imposible ito. Anong level? Hindi ka karapat-dapat malaman. Simula ngayon, wala nang utang ang kapatid ko sa iyo. Guluhin mo ako ulit, at sa susunod, ang mapupunit ay ikaw na. Mr. Sun, ang ganda ng eksena ngayong gabi. Gusto mo i-post ko online? Tara na, ang sama ng pagkain dito. Layas, huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Aray, aray, aray. Ikaw, walang kwentang stunt double. Naghahanap ka ng gulo? Bitawan mo. Gumalaw ka ulit, at mawawala ang kamay na yan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nakatayo lang. Harangan ng pinto. Walang aalis. Jiang Han, bitiwan mo. Huwag ka nang mag-eksena. Miss Shen, mukhang mas matalino ka pa sa aso mo. Alam mo kung sino ang pwedeng guluhin at kung sino ang hindi dapat. Mr. Huo, okay ka lang ba? Yung lalaki, brute lang na walang utak. Huwag mo na siyang patulan. Shen Xingruo, mapagbigay ako. Ang nangyari ngayong gabi, papalampasin ko na. Narinig ko may bago kang show. Ang proyektong ito, i-invest ko. Mr. Huo, ano ang ibig sabihin nito? Samahan mo ako ngayong gabi. Ililipat agad ang pondo. Hindi lang yon. Ang Golden Rooster Best Actress sa susunod na taon, ibibigay ko sa'yo. Sa industriyang ito, ang pamilya ko, kung sino ang itinataas namin, siya ang batas. Mr. Huo, pasensya na. Masyadong marumi ang pera mo. Mabaho. Shen Xingruo, ang tapang mo. Wala pang nangahas na ganyanin ako. Kaya tandaan mo, hindi ako ang huli. Mapoprotektahan mo siya ngayon, pero kaya mo ba siyang protektahan habang buhay? Isang tawag ko lang, at wala ka ng puwang sa industriyang ito. Wala ka ng makakain. Tama si Mr. Huo. Brute lang ang lalaking ito. Kahit anong sipag niyang lumaban, aso pa rin siya. Taga River City, kaya tandaan mo, dito, ako ang nagpapatakbo. Sa River City, kapag sinabi ng pamilya ko na madilim ang langit, hindi lumalabas ang araw, at ikaw, isang bodyguard lang, nangahas kang humarang sa akin. Talaga? Tumingin ka sa itaas, madilim ba? Kung hindi, tutulungan kitang padilimin yan. Wag. Sinusuportahan siya ng River City Martial Arts Association. Kung saktan mo siya, makikialam ang asosasyon. Narinig mo yon? Mas matalino pa ang babae mo sa'yo. May Grandmaster ng Martial Arts ang pamilya Ho. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. Huwag mong palalaing ito. Hindi ako natuto na maging matiyaga kahit noong bata pa ako. Ano ang gusto mo? Binabalaan kita. Kung gagalawin mo ako. Ano? Ito ang young master ng pamilya Huo mula sa River City. Sinaktan mo talaga siya? Lahat kayo, kunin siya. Kung may mangyari, ako ang sasalo. Ingat. Lalaban ka. Hindi ka karapat-dapat. Ang lakas. Anong nangyayari? Kumakabog ang puso ko. Tumawag ka ng backup, panonoorin kitang tumawag. Si Zuo Qianchu ay isang tanyag na master ng martial arts. Kailangan nating umalis dito. Half-step Grandmaster, parang pilay, pabilisin mo siya. Nagmamadali ako. Kailangan kong gumawa ng merienda para sa kapatid ko. Jiang Han, sa loob ng kalahating oras, pagsisisihan mo ito. Hintayin mo. Teka lang.
Master Zuo, sinaktan ako ng isang tao. Sa Imperial Club, Ang tapang mong hawakan ang aking young master. Ako si Zuo Qianchu, half-step Grandmaster. Papatayin kita sa loob ng kalahating oras. Half-step Grandmaster, Jiang Han. Patay ka na. Hindi ka tatakbo? Bakit tatakas? Darating siya. Perpekto iyon. Hindi ko na kailangan hanapin siya. Nandito na si Zuo Qianqiu. Lakad na, sa likod. Masyadong malayo ang likod. Kailangan kong umuwi para magluto ng merienda. ang buhay na immortal. Narito na ang buhay na immortal. Master Zuo, siya nga. Pilayin ang mga kamay niya. Gusto ko siyang hindi na makahawak ng chopsticks. Sino ang tumalo? Siya. Walang kwentang stunt double. Pinatumba mo si A. Piao? Di naman masama. Balikin mo ang braso mo at maiiwan sa iyo ang bangkay mo. Matanda. 3 hinga lang sa pag-akyat at naabot mo na ang half step. Jiang Han, baliw ka ba? Top 3 si Master Zuo sa sinaunang martial world. Eh yung top 2. Wala sila. Hindi maaaring insultuhin ang Grandmaster. Ang palm strike ko ay may 20 taong pagsasanay. Kaya mo bang harangin? Mamatay. Mamatay ka na. 20 taon, yan lang ang kaya mo. Inaharang mo ako ng toothpick. Sobra kang nagtitiwala sa sarili mo. Ito, hindi pwede. Manipulasyon ng chi. Ito ay paglabas ng tunay na ki. Siya ay Grandmaster. Umiwas. Pumutok. Paglabas ng inner key, kayo'y Grandmaster. Hindi? Imposible. May tao pa bang ganito sa mundo? Supreme Grandmaster. Kakaunti na ang Grandmaster na buhay sa mundo ng martial arts. 20 taon ng pagsasanay. Kahit isang toothpick. Hindi yan mapipigilan. Ang half-step Grandmaster mo ay sarili mong sabi. Maawa ka, Grandmaster. Nabulag ako. Aalis na ako rito. Maawa ka, Grandmaster. Kakansilahin ko ang kontrata kay Huo. Hindi na ako makikialam. Huwag kang basta-basta lumuhod. Dumudumi ka sa sahig. Mahihirapan ang tagalinis. Huo. Sinabi mong sisirain mo ako sa 3 araw. Ngayon, kalahating oras pa lang. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Jiang, Kuya Jiang, mali ako. Hindi ko na uulitin. Bumalik ka at sabihin sa pamilya Huo, huwag mo akong guluhin. O kaya ay pupunta ako sa Jiangcheng at yuyurakan ko ang pintuan ng inyong pamilya Huo. Tara na lumalamig na ang ating merienda. Hoy Master Yan, ito si Sun Qin Yan, ang taong hinahanap mo. Nahanap ko na siya. Ano ang antas niya? Panloob na enerhiya. Naabot na ang mastery level. Ipadala mo ang iyong mga tao. Malakas ang lalaking ito. A. Jiang Han. Sa oras na ito, patay ka na. Ang paraang ito ng pagkontrol ng internal energy. Galing ito sa Hidden Dragon Pavilion. Master Yan, sigurado ka ba? 5 taon na ang nakalipas, winasak namin ang Hidden Dragon Pavilion. Ang bangkay ng Young Master, si Jiang Fubo, ay hindi natagpuan. Kaya pala nagtatago siya sa set, nag-aarte. Palagi akong nagtataka kung paano siya nahulog sa dagat 10 taon na ang nakalipas at natutunan ang lahat ng mga kasanayang iyon. Kaya pumunta siya sa Hidden Dragon Pavilion. Swerte talaga siya at buhay pa Master Yan. Kung tutulungan mo akong patayin siya, ang kalahati ng shares ng Star Glory Media ay sa iyo, ako. Patayin siya? Sinasabi mo sa akin? Master Yan, Nasa mastery level na siya. Sa harapang laban, mamamatay ang mga tauhan ko. Kailangan natin ng ibang paraan. anong paraan? May mga kahinaan siya. Ang kapatid niyang babae. At ang aktres na si Shen Xingruo. Pareho silang nasa location bukas, di ba? Oo, sila nga. At wala si Jiang Han sa crew bukas. Nag-iisa lang ang kapatid niyang babae sa pag-shoot. Di madali. Sabi ng kuya ko, kukuha siya ng mainit na milk tea para sa akin. Pinaantay niya ako. Ang bait ng kuya mo sa iyo. Tigil. Walang extra crew ngayon.
Anong amoy yan? Nahihilo ako. Pantulog na droga yan. Takbo. Lumayo! Pipigilan ko sila! Pambansang kampiyon ako ng martial arts. Yan lang kaya mo? Pakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Sir Jiang, sa Timog, itim na van, si Sun Kinyan, at ang Black Dragon Syndicate. Black Dragon Syndicate. Yung lalaki, isang suntok lang, natumba ako. Master siya. Lee. Utang 10 taon na ang nakaraan. Ngayon, aayusin na natin ang lahat. Ginalit ninyo ang kapatid ko. Ipapawala ko ang Black Dragon Syndicate sa Jiang City. Hahaha. Jiang Han, kapatid kong tapat, nagkita na naman tayo. Nakabitin diyan ang kapatid mo at ang superstar. Kung magtagal pa, mahuhulog sila sa pool. Bro, wag kang pumunta! Bitag yan! Jiang Han, narinig mo ba ako? Huwag kang pumasok. Sumigaw. Mas malakas ang sigaw mo, mas mabilis siyang darating. Alerto. Yo, nandito na siya. Mabilis ah. Wangshu, nandito na si Kuya. Huwag kang matakot. Bro, Tigilan mo na ang pag-arte, Jiang Han. Tingnan mo ang paligid, 50 baril. Bawat isa, kayang butasin ka. Kahit gaano ka katigas, mas mabilis ka pa ba sa bala? 5 taon na ang nakalipas. Winasak namin ang Qianlong Pavilion. Ikaw lang ang nakatakas. Ngayon, tatapusin ko ang sinimulan ko. Yan TXin. 5 taon na kitang hinahanap. Nahanap mo ako. Ano naman? Lumuhod. Putulin mo ang sarili mong meridian ng puso. At pakakawalan ko ang kapatid mo. Anong ginagawa mo? Akala mo ba? 5 taon na ang nakalipas na nalo ka ba? Tigilan mo na ang kalokohan. May 65 ang imara. Lumuhod at putulin ang meridian mo. O mamamatay sila. Jiang Han, takbo. Huwag mo kaming alalahanin. Hindi ako sulit na mamatay ka. kuya, takbo! Pakiusap! Nakakaantig, pero walang kwenta. Jiang Han, luluhod ka o hindi? Wangshu. Ipikit mo ang iyong mga mata. Bibilang ako hanggang 3. Tama na ang usapan. Sunog. Handa. Baril. Bomba. Wala kang alam tungkol sa kapangyarihan. Jiang Han, baliw ka ba? Sunod-sunod na pagsabog yan. Isinusugal mo ang buhay mo. Okay lang. Nandito ako. Mahalaga ang buhay ko. Pero mas mahalaga ka. Hindi kita hahayaang masaktan. Ano ba yan? Tao ba siya? Hindi siya kaya ng bomba. Ba. Ang yabang mo kanina, ha? Ngayon, ako naman. Segundo. Titao. Huwag mo po akong patayin. Alam ko po kung sino ang utak noon. Ang masaker sa Qianlong Pavilion at ang masaker sa pamilya Jiang. Lahat ay inutos ni Jiang Cheng. Hindi mo na kailangang sabihin. Ako na mismo ang mag-alam. Pero ikaw, hindi ka mabubuhay para makita ang araw na yon. Lumayo ka! Lumayo ka! Ako ang ampon ng tatay mo. Mas malapit pa tayo kaysa magkakadugo. Jiang Han, noong bata tayo, kuya ang tawag mo sa akin. Kuya,
Noong isinabit mo ang kapatid kong babae sa ibabaw ng tangke ng basura, noong pinatay mo ang buong pamilya ko, naisip mo ba ang salitang yon? Mali ako. Ibibigay ko sa iyo ang Xingyao Media. Lahat. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi kita papatayin ngayon. Sa loob ng 3 araw, sa anniversary gala ng Xingyao Media, kukunin ko ang buhay mo. Bakit hindi ngayon? Ano ba talaga ang plano mo? Patas akong tao. Minsan mong pinagtawanan ang kapatid ko, binigyan kita ng 3 araw na mabuhay, pahalagahan mo ang huling 72 oras sa mundong ito. 48 oras. 48 oras na lang. Darating siya. Siguradong darating siya para patayin ako. Heh. Presidente Sun, ang iyong pagkilos ay hindi nararapat para sa CEO ng Star Media. G. Huo, taga kayo sa Samahang Martial Arts. Siguradong may paraan kayo. Iligtas ninyo ako. Si Jiang Han ay isang halimaw. Halimaw? Isda lang siya na nakatakas noon. May alam sa internal martial arts at nagmamayabang sa maliit na lugar na ito. Pinatumba niya ang isang lalaki gamit ang toothpick Zuo Qiangqiu sinuntok at tinanggal ang ulo ni Yan Tiexin. Hindi siya tao. Mga walang kwenta lang sila. Ang kung fu ay hindi dapat gamitin ng ganyan. Nakaayos na ako ng pagkikita sa kanya. Huwag kang mag-alala, Presidente Sun. Narito ako, si Huo Zhendong. Walang sino man sa Jiang City ang makakagalaw sa iyo. Maupo ka lang at manood ng palabas. Kain na. Bagong luto. Nasa mood ka pa bang gumawa ng noodles? Si Sun Qinyan doon dinala ang Huo Zhendong ng Jiang City Martial Arts Association. Huo Zhendong kakacheck ko lang. Mabagsik ang lalaking ito. Sabi nila, kaya ng kamay niyang pumutol ng bakal at durugin ang bato. Ang dami ng napatay niya hindi bababa sa 80, kung hindi 100. Hindi na masarap ang noodles kapag lumamig, kain muna. Hindi ito oras para kumain. Matigas siyang tao. Papunta siya sa iyo. Kapag busog na ako, magkakaroon ako ng lakas para harapin siya. Jiang Han, kinidnap na naman ang kapatid mong babae. Lalaki ako. Ayaw kong maabala habang kumakain ng noodles. Lalo na kapag paulit-ulit nilang ginagamit ang buhay ng kapatid ko para gambalain ako. Sampung taon na ang nakalipas, nawasak ang Qianlong Pavilion. Simula noon, gumagapang ka na parang aso. Hindi madali. Ikaw siguro si Mr. Huo mula sa Martial Arts Association. Isuko ang Qianlong token. Lumuhod at yumuko ng 3 beses kay Mr. Sun. Gagarantiyahan kong lalabas na buhay ang kapatid mo. Kung hindi, ibabaon kita rito. Narinig mo ba? Binibigyan ka ni Mr. Huo ng paraan. Kung alam mo ang para sa ikabubuti mo. Masarap na tsaa. Sayang, marumi ang kamay ng nagtimpla. Pinalabas ang inner key, ang iyong cultivation. Ganito ba ang trato ng Jiangcheng Martial Arts Association sa mga bisita? Nag-aalok ng tsaa na may tubig pa? Tinanong kita, nasaan ang kapatid ko? Mali ang pinuntahan mo. Ito ang teritoryo ko. Buwisit. Hindi pa tapos ang 3 araw. Pero nagbago ang isip ko, kukunin ko na ang buhay mo ngayon. Nasaan ang kapatid ko? Saan? H, hindi ko alam. Sinabi ni Huo Zhendong. Sinabi niyang gagawin niya. G. Jiang, nailipat na ang kapatid mo. May nasa likod si Huo Zhendong. Gusto nilang pumunta ka na ngayon. Bata, ang lakas ng loob mo pumunta dito mag-isa. Nasaan ang kapatid ko? Gusto mong malaman? Sige, lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Tapos, baliin mo ang sarili mong braso at sasabihin ko sa iyo. Jiang Han, narinig mo ba? Si Mr. Huo ay isang malaking tao sa Jiang City Martial Arts Association. Binibigyan kanya ng mukha sa pagpapaluhod sa iyo. Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Sasabihin ko ng 1 beses pa, nasaan ang kapatid ko? Binigyan kita ng paraan, pero hindi mo ito sinamantala. Hinahanap mo ang kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Mamatay ka. Ano? Paano nangyari ito? Ang Iron Sand Palm ko, lumalabas ang panloob na enerhiya. Naging anyo ang key. Ikaw ay isang martial grandmaster. Tama ka. Sayang, walang premyo.
Hinawakan mo ang kapatid ko. Hindi mo man lang mapigilan ang hintuturo ko. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Ah, Mali ako! Mali ako! Kuya Jianghan, halimaw ako. Hindi ko dapat kinuha ang kapatid mo. Patawarin mo ang aking walang kwentang buhay. Jianghan, sasabihin ko sa iyo ang lahat po. Lahat ay sasabihin ko. Pakiusap, bigyan mo po ako ng paraan. Lan, ang sumira sa pamilyang Jiang 10 taon na ang nakaraan at ang sumira sa Hidden Dragon Pavilion 5 taon na ang nakaraan ay pawang mula sa pamilyang Lu ng Jiang Cheng at sa Black Dragon Chamber of Commerce. Ano ako? Isang hamak. Aso lang ako nila. May tao sa ibabaw ni Lu Tianhai. Nakita ko siya minsan. Hindi siya nagsasalita. Lumuluhod lang si Lu Tianhai at nakikinig. Linawin mo. Hindi ko po siya kilala. Ang pamilyang Lu lang ang nakakaalam. Pinulot ka ng tatay ko mula sa tambakan ng basura. Pinakain ka, binihisan ka, tinuruan kang magbasa, tinuruan ka ng martial arts, at ikaw, dahil sa pera, mag-isa mong winasak ang pamilyang Jiang. Hindi po ako tao, hayop po ako. Patayin mo na lang po ako. Pakiusap, bilisan mo po. Patayin ka? Napakadali para sa'yo. Anong ginagawa mo? Ito ang Yanwang Needle, tumutusok ng hindi nasisira ang mga organo, pumuputol ng mga meridian. Pero simula ngayong gabi, sa hating gabi bawat gabi, makakaramdam ka ng sakit. Wag, lumayo ka. Sasabihin ko kung nasaan ang kapatid mong babae. Pakiusap, pakawalan mo po ako. Sa basement ng sangay ng Black Dragon Chamber sa Jiangcheng. Huli na ako. Hindi huli. Katatapos lang. Nasaan si Wang Shu? Black Dragon Chamber, sangay sa Jiangcheng. Basement. Sasamahan kita. Ang Black Dragon Chamber ay sinusuportahan ng pamilyang Lu ng Jiangcheng. Hindi ka dapat makialam. Kung hindi mo ako isasama, pupunta akong mag-isa. Sige, ngayon, Black Dragon Chamber, sangay sa Jiangcheng. Wala akong titirahin. Daj. kaya ikaw si Jianghan. Lalaking marunong lang lumaban. At sa tingin mo karapat-dapat ka sa anak ko? Lumayo ka pa para sabihin yan, Mr. Shen. Bata, alam mo ba kung sino ang pinilayan mo ngayong gabi? Si Huo Zhendong, mula sa Jiangcheng Martial Arts Association. Pinakialaman mo siya. Sampal yan sa pamilya Lu. Kapag pumitik ang pamilya Lu, wala kang matitira, kahit abot. Eh hindi sapat ang bilis nila. Xingruo, sumama ka sa akin sa Jiangcheng. Hindi na ako babalik. Wala nang usapan. Si Lu Chenyuan, ang panganay ng pamilya Lu, personal na humiling. Gusto kang pakasalan. Kung pakasalan mo siya, maliligtas ang pamilya Shen. Itong lalaking katabi mo, baka mabuhay pa ng ilang araw. Kung hindi mo siya pakasalan, puputulin lahat ng resources ng pamilya Shen sa iyo. Mga koneksyon, daanan, lahat mapuputol. Ipapaalam ko sa buong bilog na si Shen Xingruo ay hindi na isang Shen. Ganito mo ako binabantaan? Ang kapal mo! Sinusubukan kong iligtas ang buhay mo. Tingnan mo ang lalaking katabi mo. Ngayon, pinilayan niya si Huo Zhendong. Bukas, aawayin niya ang pamilya Lu. At sa susunod na araw, walang kinabukasan ng pagsunod sa kanya. Patay na daan. Tatay, sabi mo patay na daan. 10 taon na ang nakalipas. Nagkasakit si nanay, natakot ka na makasira sa negosyo mo sa pamilya Lu. Hindi man lang siya pinapunta sa ospital. Namatay siya sa inuupahang silid, kahit disenteng kama wala. Tumahimik ka. Itinapon mo si nanay na parang piyesa ng chess. At ngayon, gusto mo rin akong ipadala. Shen Tianhe, sa buong buhay mo, pera lang ang inalagaan mo, hindi ang pamilya. Sobra ka na. Geshan, para kay Xingruo, hindi ko sasaktan ang braso mo. Sa susunod, magkakaroon ng bagong pinuno ang pamilya Shen. Lakas loob mo akong hawakan? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng pamilya Shen? Shen Tianhe, tandaan mo ito. Ako ayaw kong makialam sa pamilya Shen. Iligtas mo si Wang Shu. Lu, ayaw niyang bumalik.
Si Jiang Han na iyan mas matigas kaysa sa inakala natin. Ayaw? Walang problema. Ang pagtanggi ang nagpapaka-interesante. Tito Shen, harangin mo ang lahat ng daan. Tungkol kay Jiang Han, nagpadala na ako ng mga tao sa Black Dragon Chamber. Ngayong gabi, hindi siya makakarating sa basement na iyon. Jiang Han, ang tapang mong pumunta dito. Narinig ko sa Tingyu Pavilion, pinilay mo si Huo Zhendong. Nasaan ang kapatid ko? Tingnan ko kung ano ang kaya mo. Ikaw ay. Sabihin mo na. Maawa ka. Magsasalita ako. Sasabihin ko lahat. 3 segundo. Wala siya rito. Kalahating oras ang nakalipas. Ang mga tao ng pamilyang Lu sa Jiangcheng ang kumuha sa kanya. Sa Jiangcheng. Ano? Jiang Han, nasa akin na ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa pamilyang Lu sa Jiangcheng. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung manalo ka, kukunin mo siya. Kung matalo ka, akin na ang kapatid mo. Jiang Han, Inaakit ako ni Lu Chenyuan. sa Jiangcheng. Tara na. Ang pamilyang Lu ay iba sa mga nauna. Manatili ka. Sasamahan kita. Hindi mo ako mapipigilan. Sundan mo ako. Gagamitin ka nila bilang sangla. Hayaan mo silang makita kung anong mangyayari kapag ginulo nila ako. Kailan dumating si Lu Chenyuan sa Jiangcheng? Kahapon, dala niya 20 lalaki. Lahat, sinanay na mandirigma. Sabihin kay Lu Chenyuan, pupunta ako sa Jiangcheng para mangolekta ng utang. Master Lu, alam ni Jiang Han. Sabi niya pupunta siya sa Jiangcheng. Mabuti, hayaan mo siyang dumating. Hihintayin ko siya sa Jiangcheng. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang manood habang nawawalan siya ng lahat. Para mailigtas si Jiang Wangshu, dalhin ang Qianlong token at ang Jiang Family Winchan token sa Ancestral Hall ng Pamilya Lu sa Jiangcheng. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, makakakita ka ng bangkay. Ang Qianlong token at ang Winchan token. Isa ay token ng pamilya mo, ang isa ay token ng Qianlong Pavilion. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Hindi, ito ay tiyak na isang bitag. Pupunta ako. Ang lugar na iyon ay parang katayan. Ikaw si Jiang Han? Sino kayo? Ang panghihimasok ay ilegal. Ako si Lu Fu, ang punong katiwala ng pamilya Lu. Ayon sa utos ng aking amo, narito ako upang bigyan ka ng paraan para makalabas. Magsalita ka. Walang galang kang tanga, makinig ka, isuko ang mga bagay. Tapos, baliin mo ang sarili mong mga braso at binti. Gumapang ka sa pintuan ng pamilya Lu. Maaawain ang aking amo. Marahil, hahayaan kanyang makita ang iyong kapatid na babae sa huling pagkakataon. Baliw ba kayo? Bata, huwag kang walang utang na loob. Sa isang kisap ng daliri, ang aking amo ay kayang gawing ikaw at ang iyong kapatid na babae mawala ng tuluyan sa Jiangcheng. Ang pagbibigay sa iyo ng paraan ay ang iyong pinakamalaking swerte. Isang aso ng pamilya Lu. Anong tapang mo utusan ako? Aray, ang braso ko. Sinabi mo kanina. Nabibigyan mo ako ng paraan para makalabas. Mabuti. Ngayon, ikaw na ang manguna. Maawa ka po sa akin, Master Jiang. Sugo lang ako. Wala akong alam. Sugo. Sabihin mo nga, sino ang nagpadala sa iyo? Si Master Lu Tianhai. Pinadala niya ako. Lalaban ka? Hayaang si Lu Tianhai marinig ang tahol ng aso niya. Fu, tapos na? Lumuhod ba ang batang iyon? Master, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Sino ka? Lu Tianhai. Nakaluhod ang aso mo sa paanan ko. Makinig ka. Pakinggan mo ang tahol niya. Jiang Han, ang lakas ng loob mo. Sa tingin mo matapang ako. Malalaman mo bukas. Nasa akin ang kapatid mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Isang itinakwil ng pamilya Jiang. Akala mo ba may kwenta ka? 10 taon ang nakaraan. Nakipag-alyansa ka sa Black Dragon Syndicate at minasaker ang pamilya kong Jiang.
5 taon ang nakaraan, sinira mo rin ang Hidden Dragon Hall. Naalala mo ba? Ano? Akala mo, kaya mong labanan ng mundo? Bukas ng alas 8 ng umaga, pupunta ako sa templo ng mga Lu. Oh, ang tapang mo. Pero sigurado ka bang makakapasok ka? Lu Tianhai, makinig kang mabuti. Pupunta ako para maningil ng utang, puhunan at interes. Walang kukulangin kahit 1 sentimo. Buong pamilya Lu, ihanda na ang inyong mga kabaong. Higpitan mo? Kung hindi dumating ang kapatid niyang lalaki, ililibing namin siya sa ilalim ng dambana ng mga ninuno ngayon bilang handog sa mga ninuno ng Lu. Darating si Kuya. Nandito na siya. Wala kayong makakatakas. Haha, batang babae, matapang ka pa. Pumunta ng mag-isa ang kapatid mo para mamatay. Tingnan natin kung paano siya. Jiang Han, dumating ka nga? Dala mo ba ang Qianlong token? Wang Shu, saan ka nasaktan? Kuya, ayos lang ako. Umalis ka. May ambush. Lumayas? Makakalayas ba siya? Jiang Han, isuko mo ang Qianlong token. Putulin mo ang kamay mo. Bibigyan ko kayo ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, mamatay ka. Imposible. Paano kang? Grandmaster? Hindi. Mali. Hindi kayang durugin ng isang Grandmaster ang talim mula sa malayo. Anong antas mo? Akala nyo ba mananalo kayo sa dami? Sa harap ng Divine, wala kayo. Divine Realm? Divine ka. Maawa ka. Hindi ko alam na Divine ka. Ang Black Dragon Chamber ay handa. Ngayon ka lang humingi ng awa? Huli na. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kung sino ang sumubok na sakta ng pamilya Jiang noon. Huli na. Bakit ka gumagapang? Nasa itaas ang tablet ng tatay mo. Wala yan sa lupa. Kuya, alam kong darating ka. Wang Shu, naghirap ka. Huli na ang dating ko. Ayos lang. Hinintay kita. Jiang Han, maawa ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Si Chu Tianba, Pangulo ng Jiangcheng Martial Arts Association. Chu Tianba, siya ang nag-utos sa amin na kumilos noon. Ang presidente ng Martial Arts Association? Sa banal na aklat ng langit, may sikreto sa pag-abot sa banal na kaharian. Ang susi sa pagbubukas ng sikretong iyon ay nasa Hidden Dragon Token at Windsong Token. Hinahangad ito ni Chu Tianba sa loob ng 20 taon. Para saan ang 2 token na iyon? Hindi lang token ang mga iyon. Sa totoo lang, sila ay... Sino? Binata, may mga bagay, masyadong alam, ay kikitil sa iyong buhay. Jiang Han, pinatay mo ang buong angkan, pinatay mo ang iyong mga kapwa mandirigma, may paggalang ka ba sa mga patakaran ng samahan ng martial arts? Ang mga patakaran ng samahan ng martial arts. Lumuhod ka na, pilayin mo ang iyong mga kamay, at sumama ka sa akin sa samahan para harapin ang parusa. O kaya, ano? kung hindi, ako, si Duan Heng, ang personal na pipilay sa iyo. 5 taon na ang nakalipas. Ang Hidden Dragon Pavilion ay nawasak. 37 tao ang namatay. Nasaan ang mga patakaran mo noon? Yan, 10 taon na ang nakalipas. Pinatay ang tatay ko ng itak na may 30 ipusaksak sa kanyang katawan. Noon, nasaan ang mga patakaran mo? yung mga bagay, may paliwanag yan. Anong paliwanag? Si Chu Tianba ang nag-utos, kaya nagkunwari kayong hindi alam. Kapal ng mukha mo, ang tapang mong banggitin ang pangalan ng Grand President. Ang half-step Divine Realm kong kapangyarihan ay hindi mo kakayanin. Lumuhod! Kuya, mag-ingat! Kalahating hakbang sa pagka-Diyos. Yun na?
Nasa divine realm ka na ba talaga? Ngayon alam mo na. Hindi mo ako maaaring hawakan. Ako ang enforcement elder ng martial arts. Hawakan mo ako. Kalaban mo na ang buong martial arts. Kalaban ng martial arts. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang salita ko ay batas. Tutol, buhay mo ang kabayaran. Hindi! Huwag mo akong patayin! Hindi sapat ang kamatayan para sa iyo. Bumalik ka at sabihin kay Chu Tianba ang mensahe. Sa 3 araw, ako mismo ang pupunta sa kanyang dugo para parangalan ang aking yumaong pamilya at master. Sabihin mong ihanda ang leeg at maghintay. Kuya, ang pinuno ng martial arts. Malaking kapangyarihan iyon sa Jiang City. Wang Shu, huwag kang matakot. Ipinapangako ko sa iyo, sa 3 araw, lahat ng utang sa aming pamilya, aayusin namin ang bawat isa. Pumunta si Jiang Han para kunin ang gamot mo. Babalik siya agad. Huwag kang mag-alala. Ate Xingruo, salamat. Sabi ng kuya ko, pinagkakatiwalaan ka niya. Hindi sinasabi ng kapatid mo. Pero naaalala niya ang lahat. Tatay, paano mo to nahanap? Ikaw ang anak ko. Siyempre alam ko ang bahay mo. Bakit ka nagdala ng maraming tao? Ibigay mo siya sa akin. Anong ginagawa mo? Naglabas ng warrant si Presidente Chu. Ang kapatid na babae ni Jiang Han ay magandang alay. Iharap mo ang babaeng ito sa kanya. Pagkatapos, ang pamilya Shen ay makakapasok sa core ng Martial Arts Association. Tatay, baliw ka ba? Baliw? Malinaw ang isip ko. Naka-assemble na ang 12 Golden Guards ng Martial Arts Association. Hindi makakaligtas si Jiang Han sa 3 araw. Kung hindi mo siya hihiwalayan ngayon, ang pamilya Shen ay babagsak kasama niya. Si Jiang Han ay isang divine level master. Pinalipad niya si Duan Heng sa isang sampal. Hindi mo ba alam? Wala si Duan Heng. May 12 Golden Guards si Chu Tianba. Tunay na eksperto ang mga iyon. Ang manatili kay Jiang Han ay patay na daan. Xingruo, ako ang tatay mo. Ayokong saktan ka. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis. Dalhin si Jiang Wangshu. Huwag saktan ang anak ko. Sino ang maglalakas loob na humarap? Anak, Bitawan mo ako. inililigtas ka ni tatay. Kapag patay na si Jiang Han, magpapasalamat ka sa akin. Shen Tianhe. Ginagawa mong bargaining chip ang sarili mong anak. Ginagamit mo ang mga inosenteng tao bilang alay. Tao ka pa ba? Pangahas ka. Ako ang tatay mo. Mula ngayon, ikaw at ako ay dugo lang ang nag-uugnay. Tapos na tayo? Walang utang na loob ka. Dalhin siya. Dalhin silang lahat. Tigil ang lahat. Xingruo, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang kutsilyo. Pagkawalan si Wang Shu. O mamamatay ako sa harap mo. Lahat para sa isang tagalabas? Hindi siya tagalabas. Ipagtatanggol ko siya kahit mamatay ako. Gumalaw ka lang at tingnan mo ang mangyayari. Sa tingin mo, matatakot ako sa kutsilyo? Wala si Jiang Han dito. Sino ang magliligtas sa iyo? Jiang Han, huwag kang padalos-dalos. Bibilang ako hanggang 3, pakawalan mo sila. Ano pang hinihintay mo? Kunin siya. Ibagsak siya. Lumayo kayo. Ako ang pinuno ng pamilya Shen. Hawakan mo ako. Lahat ng 300 ng pamilya Shen ay lalaban hanggang kamatayan. 300 katao, ang anak mong babae ay naglagay ng kutsilyo sa sarili niyang lalamunan at hindi ka man lang kumurap. Buong pamilya Shen. Sino ang mamamatay para sa'yo? Ako. Para sa ikabubuti niya ito. Tumahimik ka. Ibinigay mo si Wang Shu kay Chu Tianba bilang sangla at iyan ang tatawagin mong mabuti para sa akin. Ano ang alam mo? Ang 12 Vajra ni Chu Tianba ay pawang kalahating hakbang na Diyos. Si Jiang Han ay hindi tatagal ng 3 araw. Kung hindi ko ito ginawa, ang pamilya Shen ay. Ang aking panloob na enerhiya. Nasira ang mga meridian mo, mula ngayon, lumpo ka na. Hindi, imposible yan. 30 taon akong nagsanay, 30 taon. 30 taon kang nagsanay, para ipagbili ang anak mo, para ipagbili ang mga inosenteng tao, ano ang silbi? Huwag mo akong patayin, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Patayin kita. Madudumihan ang kamay ko.
Teka, may impormasyon ako. Impormasyong makakapagligtas sa buhay mo. Huwag mo akong patayin, sasabihin ko. Alam ni Chu Tianba na bumalik ka. Nasa ilalim ng 5 evils siya. May lugar na tinatawag na Netherwater Prison. Ang kulungang iyon ay may hawak na isang lalaki. Ang iyong kuya, nawawala ng maraming taon, si Jiang Lei. Hindi siya patay. Ikinulong siya ni Chu Tianba ng 5 taon. Kuya, Si Chu Tianba, sa paligsahan ng martial arts sa loob ng 3 araw, sa harap ng lahat ng mga sekta ng martial arts, pahihirapan si Jiang Lei. Lahat para pilitin kang lumabas. Kung pupunta ka, sasakupin at papatayin ka ng 12 tagapangalaga. Bitag yan. Xingruo, alagaan mo si Wang Shu para sa akin. huwag kang pumunta. Bitag iyan. Alam ko. Ginagamit ang kuya ko bilang peng. Chu Tianba, babayaran mo ito. Ginoo Afei. Afei, sa wakas nahanap ko kayo. Afei. Shadow guard ka ng Hidden Dragon. Ginoo, huwag po kayong pumunta sa Netherwater Prison ng Martial Association. Bitag po iyan, bitag ng kamatayan. Kita mo, kahit ang sarili mong tao ay nagsasabi niyan. Si Chu Tianba ay nakipag-alyansa sa 3 malalaking pamilya ng Jiangcheng at nagtayo ng isang pormasyon na tinatawag na 10,000 Evil Energy Draining Array. Ang pormasyong iyon ay partikular na idinisenyo upang kontrahin ang mga teknik ng panloob na enerhiya ng ating Hidden Dragon. Mamamatay ang sinumang pumasok na hindi pa Divine Realm. Afei, ang iyong katapatan ay natanggap ko. Ngunit kailangan kong ipaghiganti ito. Kung hindi, hindi ako magiging lalaki. Ito ay enerhiya ng Divine Realm. Ginoo, ikaw, naabot mo na ang Divine Realm. Ngayon? Pwede na ba? Jiang Han, pumunta ka ba talaga para mamatay? Sabi ng pinuno. Ngayon, pagsasamahin ka namin sa iyong kuya dito. Pakawalan mo siya. Pakawalan siya? Sige, lumuhod ka. Putulin mo ang sarili mong mga kamay at paa. Saka ko pag-iisipan. Minsan ko lang sasabihin. Pakawalan mo siya. Hinahanap mo ang kamatayan. Mga kapatid, i-activate ang Myriad Evils Energy Draining Array. Turuan mo siya kung ano ang kamatayan. Ano? Pero ito ay espesyal na dinisenyo para kontrahin ang Hidden Dragon Pavilion Techniques, Myriad Evils Energy Draining Array. Paano walang epekto sa kanya? Kuya. Uli na, Xiao. Xiao, wag mo akong alalahanin. Tumakbo ka. Patay na. May traidor. Kuya. Anong sinabi mo? Ang trahedya ng panahong iyon. May traidor. Siya. Gu. Jiang Han kuya, dumudugo siya ng sobra. Kailangan niya ng ospital. Huwag kang mag-alala sa pera. Mayaman ako. Ano? Naka-freeze ang lahat ng card ko. Paano nangyari ito? Sir, pagkatapos ng troll campaign, ang relasyon ni Shen Xingruo sa swile na si Jiang Han ay trending ng sobra. Ang ating mga brand partners ay nagpadala na lahat ng termination letters. Ang mga bank account niya ay naka-freeze na lahat. Hindi sapat. Lakas ng loob mong sumalungat sa akin? Kailangan mo talagang tulungan ang suwail na si Jiang Han? Sisiguraduhin kong wala siyang matatanggap na kahit isang sentimo. Nakaayos na. Gumawa ng isa pang penalty notice. 30 bilyon. Ihatid mo sa kanya ngayon. 30 bilyon. Imposibleng kaya niya ito. Mas mabuti kung hindi niya kaya. Kung hindi niya kaya, kailangan niyang gumapang papunta sa kama ko. Kunin ang mga tauhan. Tayo na. Paano? Paano ito nangyari? Wala na akong kahit isang sentimo. Okay lang. Ang gasto sa paggamot ko ay binayaran ko na. Kahit wala ka. Nandito pa rin ako. Miss Shen, dahil nasaktan mo ang maling tao,
Lahat ng investor mo ay tinapos na ang kontrata at humihingi ng penalty na 30 billion. Kung hindi ka makabayad, maghanda ka sa kulungan. 13 billion? Pangingikil ito. Pananakot, kontratang may pirma, may selyo ng abogado. Miss Shen, kung sa tingin mo'y naaapi ka, pwedeng kang magdemanda. Kung kaya mong bayaran ang abogado. Gusto ko sanang dumaan sa normal na usapan at kausapin ka. Pinilit mo ako. Ang Nine Dragons Supreme Card. Ito, paano ito naging totoo? General Manager, paano ito nangyari? Masamang balita. Isang konsorsyum ang gumagamit ng daan-daang bilyon para i-short ang ating stock. Bumagsak ng 40% ang presyo ng stock. Kung hindi natin ito mapipigilan, magbabankrupt tayo. Bumalik ka at sabihin kay Lu Chenyuan, sa laro ng kapital, hindi siya karapat-dapat na magtaliman lang ng sapatos ko. Jiang Han. Itong card. Sino ka ba talaga? Nagulat ka. Bukod sa pagiging isang manlalaban, medyo mayaman ako. Ang mga ari-arian sa ibang bansa ng pamilyang Jiang at ng Qianlong Pavilion ay kayang bilhin ang pamilyang Lu ng 30 beses. Kaya, ako. Isang top tier na actress. Ako ba ay iniingatan? Kaya, itong top tier na actress, dadalhin kita para hanapin ang tunay na salarin na nag-frame sa iyo sa breach of contract. Si Miss Shen, sabi nila online, nakipagsabwatan ka sa mga thug at tinakot ang bayan. At naglakas loob ka pa bang gawin ang pelikulang ito? rumor o katotohanan. Makikita nyo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na masaksihan kung ano ang tunay na martial arts. Narinig ko ang crew mo hindi man lang kayang kumuha ng dissenting martial artist, kaya kumuha na lang sila ng isang walang kwentang marahas na extra bilang special guest. May kakayahan ba si Jiang Han? Ganoon ba siya kasama gaya ng sabi nila online? Tingnan natin ng personal at malalaman natin. Mabuti, yan din ang iniisip namin. Pagkatapos, sunod, batiin natin si Ji Jianghan at ang Grandmaster ng Martial Arts, si Master Kumu. Sila ay magsasagawa ngayon ng isang kahanga-hangang palitan ng martial arts. Ikaw pala ang extra? O, 10 piso kada araw. Binata, bulag ang mga kamao at paa. Kung masaktan ka o mapilay, huwag mo akong sisihin kung masyado akong malakas. Sige, kung gusto mo. Jiang Han, huwag kang matalo. Totoo ba ang bilis na iyon? Grandmaster pa rin ang Grandmaster. Ang galing! Master, baguhan lang ako, cute. Pinipilit mo akong lumaban para sa buhay ko. Nilalagay mo talaga ako sa alanganin. Tigilan mo na ang pagiging cute. Tigilan mo na ang kalokohan. Patay ka ngayon. Gusto mo man o hindi. Hindi ka gumagamit ng Bajikwan. Iyan ang Tai Chuan scripture ng banal na kaharian. Magandang laban. Bahagya lang. Jiang Han, lagi mo akong pinapahulaan. Anong meron sa kanya? Ito ang ninjutsu. Lu Chenyuan. Talagang nakipagsabuatan ka sa mga dayuhang puwersa. Ngayon, sa isang galaw na iyon, pinalipad mo ang matandang iyon. Muntik nang tumigil ang puso ko. Takot kang matalo ako? Takot akong manalo ka ng napakadali, kaya hindi ko napigilan ang mahulog sa'yo. Hindi ka pa rin nahuhulog sa akin. Ang sama mo. Sayo na ako. Nasaan ako? Iyang direksyon ang dating lugar ng Qianlong Pavilion. Kumilos na si Lu Chenyuan. Ano bang ginagawa niya? Xiao Wu, may nagnanakaw ng Dragon Vein ng Jiang Cheng. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. O kung hindi, hindi lang Jiang Cheng. Ang buong huwaksya ang masisira. Ang Qianlong token at Fengin token na hawak mo ang mga huling susi. Kaya ito ang pinagbalak-balakan niya. Una, lipulin ang pamilyang Jiang.
tapos sirain ang Qianlong Pavilion. Pero mamamayan din siya ng Huaxia. Ang pagsira sa Jiangcheng at maging sa Huaxia, anong kabutihan ang maidudulot sa kanya? Ang puso niya. Sa tingin ko, hindi na ito para sa Huaxia, kundi sa mga alien tribes. Kaya pala ganoon ang nangyari noong mga nakaraang panahon. Singru, gusto mo bang sumama sa akin at iligtas ang mundo? Uwa, Matanda. Tatanungin kita ng isa pang beses. Paano mo masisira ang tatak sa loob ng Qianlong at Fengyin tokens? Ano ang nakatagong mantra? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Kamatayan? Sa tingin mo hahayaan kitang mamatay nang ganoon kadali? Lu Chenyuan. Nang aapi ka ng matanda, ito lang ba ang kaya ng pamilyang Lu? Sheng Xingruo, paano mo natagpuan ang lugar na ito? Nasa suburbs ka, kumikilos na parang baliw, nagpakawala ng isang napakataas na haligi ng dugo. Hindi ako bulag, paano ko hindi malalaman? Dahil nandito ka perpekto. Ibigay mo ang Qianlong at Fengyin tokens. Baka hayaan kitang mamatay ng buo. Hehe, hulaan mo kung dinala ko o hindi. Huwag kang makipaglaro sa akin. Lu Chenyuan, nandito ang kalaban mo. Ikaw? 2 beses mo akong sinira. Minsan, 10 taon na ang nakalipas. Minsan, 5 taon na ang nakalipas. Ang aking mga pinakamamahal, lahat, ay, pinatay mo. Lu Chenyuan, para sa utang ngayong araw babayaran ko ito ng suntok-suntok. Akala mo ba panalo ka na? Lu. Eddie, hindi ka maaasahan. Mr. Oda, bilisan mo. Patayin siya. Hapon? Ang kanyang taga-suporta ay ang mga Hapon. Huling tagapagmana ng Hidden Dragon Pavilion. Narinig na kita. Ang Huaguo martial arts mo. Ilang talim ang kaya mong harangan? Sapat na ang pumatay ng asong Hapon. Sampung taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas. Ang pumatay sa pamilya mo at ang sekta mo, ako palagi. Kaya ikaw pala. Paano ang pamilyang Lu? Pamilyang Lu. Aso kong pinalaki. Wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sino bang may pakialam kung sino ka? Para lang sirain ang pundasyon ng Huaguo? Para pahinain ang martial arts ng Huaguo? Para gawin ang mga kabataan kahit saan? Ang ituring ang samurai bilang tunay na landas. Managinip ka. Jiang Han. Tapos na ang Huaguo martial arts. Mula ngayon, atin na ang mundo. Ikaw niloko mo ako. Walang kwentang aso. Ito ang dapat sa iyo. Amo, isama ko si Miss Shen at umalis na. Tito Fu. Amo ang Qianlong at Fengyin tokens ay ang 1000 taong pamana ng Huaguo martial arts. Dapat po nating ipamana ang mga ito. Huaguo martial arts, hindi mawawala. Hahaha. Jiang Han, hindi lubusang naselyohan ang Spirit Spring. Gagamitin ko ang buong Jiang City para maging Diyos ako. Hindi. Imposible. Oda Shin. Delusional ka. Huaguo martial soul hindi kailanman mawawala. Ito ang kapangyarihan ng formasyon. Kung lalo kang lumalaban, lalo kang nauubusan ng lakas. Lumuhod ka, Jiang Han. Lumuhod at sumuko. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ang mga Huaxian ay hindi lumuluhod. Ito. Hindi maaari. Kaluluwa ng mandirigmang Huaxian. Walang hanggan, walang kamatayan. Huaxia, bakit ang lakas nito?
Hindi. Imposible. Sa pagkakataong ito, ipapabaon ko ang buong Huaxia kasama ng aking banal na landas. Laban! Huaxia! Walang bilang na mga langgam. Kayo ang aking mga handog. Palakasin ninyo ako. Kung gusto mo, mamatay ka. Ang mga Wakshan ay hindi kailanman magsasakripisyo para sa iyong sinumpang banal na landas, hindi man lang isang buhok. Siya nga pala. Muntik ko nang makalimutang sabihin sa'yo. May backup plan ako sa Jiangcheng. Lord Zitian, nakalock na ang target. Handa nang sumugod. Bawat segundong mag-antala ka rito, isang hakbang na papalapit sa kamatayan ang kapatid mo. Tara, ha ha ha, sige, saktan mo ako. Utos ng chairman, hulihin ng buhay si Jiang Wangshu. Kung lumaban siya, patayin siya ng walang awa. Lumabas ka! Kuya, Wangshu. Tandaan, ang gulugod ng pamilya Jiang ay hindi yumuyuko. Mamamatay kaming nakatayo, kaysa mabuhay ng nakaluhod. Huwag ka nang lumaban. Sumama ka sa akin. lumayas ang mga huwa. Hindi susuko. Wangshu, Chimo, nag-breakthrough ka. Kuya, matagal nang pinoprotektahan tayo ni Kuya. Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa pamilya Jiang. Haha, ano naman kung kaya mong lumaban? Nakita na ng presidente ang lahat. Ang spiritual spring sa ilalim ng guho ay binabaliktad ng presidente. Sasabog ito sa loob ng 3 minuto. Sa loob ng 10 milya, walang mabubuhay. Mapapahamak sina Jiang Han at Shen Xingruo. Ililibing ka kasama ko! Ha 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 ha! Jiang Han, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi ka makakalabas kasama ko. Tumahimik ka. Hindi kita susukuan kung mamamatay tayo. Mauna akong mamatay. Jiang Han, sabi mo yan. Sabay tayong mamamatay. Katawan ng labis na yin. Pagkakaisa ng yin at yang. Hindi. Imposible. Paano ka naging katawan ng labis na yin? Zitiansin. Tapos na. Hindi ako mananalo. Hindi ka rin mananalo. Ha ha ha. Jiang Han, mamatay ka kasama ko. Jiang Han, tigil. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka. Kung titigil ako, wala na ang Jiangcheng. Kuya, Tama na. Sino ang nagpadala sa'yo? Lumabas. Sasabog na. Kuya, hindi ako aalis. Hindi ako makaalis. Sabi ni Lolo Butler. Ang selyo ng bulong ng hangin, kailangan ng direktang dugo ng pamilya Jiang na isakripisyo ng sabay para buksan ito. Xiaowu, sabi ni Tito Wang totoo ito. Si. Tara, sama-sama tayo. Kuya, ang galing natin. Niligtas natin ang mundo. Ang galing, ate.
Hindi. Sis, ang susunod na eksena ay ang laban mo. Handa ka na ba? 5 taon na, pero ramdam ko pa rin ang kawalan sa puso ko. Miss na miss ko sila. Nandito na siya. Nagpapalit sa likod. Atensyon, lahat. Susunod na eksena. Bida, kontra, misteryosong master. Stunt double, nasa set na. Jiang Han. Wang Shu. Kayo dalawa. Aksyon. Ang martial arts ng Huaguo, walang kupas, walang hanggan.